Paglabas ni Crizel mula sa banyo ay siya namang pagkatok ni Tita Roma sa inuukupan niyang silid. Nang pagbuksan nito ng pinto ay nakita niyang may dala itong isang mangkok sa sopas. Sabi sa akin ng Tito Roberto mo, hindi ka na raw maghahapunan. Alam kong gutom ka kaya naisip kong dalang ka na lang dito ng sopas. Nakangiting sabi nito habang pumapasok sa silid niya. Kakauwi lang ni Crizel mula sa pagpapaanak ng kabayo sa katabing barangay. Suhi ang bisiro kaya pinatawag siya ng may-ari. Medyo nahirapan silang iayos ang bisiro dahil umaalma ang inahing kabayo. Mabuti na lang at nagawa rin nitong ilabas ang anak nito. Kinuha ng dalagang dala ng ginang. Naku, maraming salamat po Tita Roma. Naabala patuloy kayo sa paghahatid nito. Talaga pong hindi na sana ako maghahapunan. Hindi po ako nakakakain kapag sobrang pagod ako. Ganun ba? Akala ko ayaw mo lang makasabay sa hapunan si Lolong kaya hindi ka na maghahapunan. Napamata si Crizel dito. Alam niya na doon magdi-dinner si Gideon pero hindi naman niya sinasadya na hindi siya maghapunan dahil lang makakasalo nila to. Bakit niyo naman po nasabi yan? Kasi nitong mga huling araw napapansin ko na parang nag-iiwasan kayo. Hindi naman po. Ani yan na hindi makatingin dito. O ikaw lang ang umiiwas sa kanya? Tanong nito. Napabuntong hininga siya. Mula kasi noong mamasyal sila ni Gideon sa burol ay napansin na niyang madalas siyang pinupuna nito. Parang buntis na babae ito na napaglililihan siya. Parati po kasi niya akong pinupuna. Sa tingin ko nga lately, hinahanapan niya na talaga ako ng mali. Hindi naman siguro. Iba ang tingin ko sa bagay na yan. Pero obserbasyon ko lang yon. Ikaw nang bahalang tumuklas kung ano man ang dahilan ni Lolong at ganyan sa sayo ngayon. Bakit po? Ano po bang palagay ninyo? Tita, sabi ko nga ikaw na lang ang tumuklas kung bakit. Pero alam mo ba, Crizel, ngayon lang nag-react si Lolong ng ganyan sa isang babae. Makahulugang sabi nito sa nanunod yung tono. Nang linggong iyon, 3 baka sa Rancho Adalfang hindi pumasa sa pag-inspeksyon ni Crizel. Tinatala niya ang datos noon sa kanyang record nang lapitan niya si Gideon. May hindi na naman pala pumasa sa batch ng bakang iluluwas bukas. Walang kangiting-ngiting bungad nito sa kanya. Hindi ni Crizel pinansin na tila nag-aakos ang tono nito. Oo, lampas kasi ng 2 inches sa maximum allowance sa sukat. Bakit ba mula nang ikaw nang maging veterinaryo dito? Lagi na lang may bumabagsak sa inspection sa mga baka dito. Pagtatalak na ni Gideon, pinairal ni Crizel ang hinahon niya. Naisip niyang sinabi ni Tita Roma nung isang gabi. May palagay kasi siya na defense mechanism lang ni Gideon ang laging pagpuna niya sa kanya. Parang pinipigilan itong sarili na tuluyang mahulog sa kanya. Well, sa palagay lang naman niya. May mga binibigay akong recommendation kay Kuya Susing mula pa nung una na ma-rejectan kayo ng mga baka dahil lang sa sukat. Hindi ko alam kung nasunod niyo yon. Hindi pa ako tao, rancho na to. Kung anong method ng mga magulang ko noon ay sinusunod pa rin namin ngayon. How come na ngayon lang may na-reject sa sukat ng mga baka? Napakahinahon pa rin si Crizel. Hindi rin niya alam kung bakit sa kabila ng kasungitan nito, lalo itong nagiging cute sa paningin niya kapag nagsusungit. Bagay dito ang asal brusko. Maraming factors kung bakit nagbabagong sukat ng taba ng baka. Kahit hindi mo binabagong damit klase ng kinakain nila. Tulad ng climate, attitude ng bawat baka kapag kumakain, pati ng mga galaw at kilos nila. Pero alam kong alam mo rin ang tungkol doon. Mas gusto mo nga lang na may taong sinisisi. Malas ko nga lang siguro na akong taong yun. Parang kang sabi niya dito. Imbis na matakot dito dahil dumilim ang anyo ni Gideon. At lalong lumalim ang pagkakakunot ng noon nito, fascinated pa siya nang lapitan siya nito ng husto. Bahagyang tumaas ang baba niya na tila naghahamon. Ngayon na marahil ang tamang panahon para i-address ang pagsusungit nito sa kanya nitong mga huling araw. Nakaramdam nga lang siya ng inis nang makita niya ang pagtaas ng sulok ng upper lip nito na tila ng uuyam. It beats me how you can still be cool about it. Samantalang tuwing nakikita kita, wala akong ibang gustong gawin kung hindi ito. Bago pa ni Crizel maisip kung anong gagawin nito ay nasaktitan nitong bewang niya sa kamapusok na inangkin ang mga labi niya. Nasa heaven na ba ako? Yun ang naglalaro sa isip ni Crizel habang nagpapasasa siya sa matamis na halik ni Gideon. Wala sa kalingkingan ng halik nitong halik na naranasan niya sa lahat na naging boyfriends niya noon. Daig pa niyang tinatawid ng mga anghel mula sa dagat patungo sa mga ulap.
May pagsuyo ang bawat galaw ng bibig nito sa mga labi niya. Habang lumalalim ang halik nito ay lalo siyang nagugumon dito. His kisses were fierce yet gentle, sweet but full of passion. Nanlalambot ang mga tuhod niya sa epekto nun sa kanya. Kung hindi lang siya hawak nito'y malamang na natumba na siya. Habol nila ang kanyang hininga nang maghiwalay ang mga labi nila. Pinakatitigan ni Gideon ang mga mata niya. Pagkatapos ay inihilig nitong ulo niya sa dibdib nito habang yakap pa rin siya. Don't fight this anymore. Mihinang sabi nito na tila sariling kinakausap. Don't fight us. Gusto ko magkasundo tayo kahit sa ganitong paraan lang. Hindi na lang si Crizal umimik kahit dapat na siyang magsabi rito ng mga sinasabi nito ngayon. Sana ngayong magkasundo na sila mula sa araw na yon. They had the chemistry. Umaasa siya na may magandang ibubunga ang chemistry nila ni Gideon because she was now convinced that she was falling for him fast. Mamasyal naman tayo. Kinilig kagad si Crizal sa malambing na tono ni Gideon. Nang sabihin yon, mula nang halikan siya nito ay parang bulang naglaho ang dark mood nito. Bumalik ito sa pagiging sweet sa kanya. Saan tayo mamamasyal? Doon sa hindi mo pa napupuntahan na lugar dito. Nangangako na sorpresang kinang sa mga mata nito. Mangangabayo ulit tayo. Gusto mo ba? Siyempre. Ngumiti ito ng malapad. May palagay siya na mas ito nang gustong mangabayo sila kaysa sa kanya. May ibibigay nga pala ako sa'yo. Ano yon? Inabot ni Gideon ng isang keyring sa kanya. May palawit yun na wood carving na isang kabayo na gawa mula sa kamagong. Para hindi mo makalimutan ng Alfonso. Malilimutan siguro niya ang lugar na yon ngunit hindi ang bagay na binigay nito. Thank you. Ang barb stallion na sinight ang sinakyan nila. Hindi to kasing bilis ni Shek, kaya mas napagmamasdan ni Crizal ang ganda ng paligid habang nakasakay dito. Binaybay nilang mahabang linya ng taniman ng nyog hanggang sa mapunta sila sa taniman ng mga mais. May nilikuan ng kabayot na punta sila sa isang lugar na parang walang nag-aalaga ngunit maraming tanim na halaman at mga punong nagsisipamunga. Sa ibabay matatanaw ang makukulay na bulaklak sa isang flower garden na katabi ng property. Ayon dito'y sakop daw ang lugar na yon ng alas-as. Kaninong property na to? Tanong ni Crizal kay Gideon nang huminto sila sa tabi ng isang puno ng santol. Patay niyang may-ari. Sayang ito kung walang mag-asikaso. Gusto pa naman niya ang lugar dahil medyo elevated ang isang bahagi na natatamnan ng mga puno ng dalandan. Ang iba sa mga bunga nun ay nahihinog na sa puno. Wala naman siyang asawa o anak na pwedeng magsinop dito. At hindi namin alam kung may kamag-anak pa siya. Mga kapitbahay lang ang nagpalibing sa kanya noon. Ang lungkot naman noon, yun na sigurong pinakamasakit sa isang mamamatay, yung wala siyang kasama isa man sa mga mahal niya sa buhay sa huling sandali ng hininga niya. I think you're right. Pero mas masakit yung hindi siya nagkaroon ng taong mamahalin hanggang sa mamatay siya. Tumitig ito sa mga mata niya pagkatapos na tila may nais ipahiwatig sa kanya. Napangiti siya. Dumidigan na talaga to. Gusto ko ng dalandan, ungot ni Crizal dito na sinadyang wag pansinin ng sinabi nito. Nagkamot ito sa ulot na tawa. Hindi lang siguro nito masabi ang lakas niyang mambasag ng moment. Pinitas nga siya ni Gideon ng mga hinog na dalandan. Umupo sila sa mga lagas na dahon ng santol at doon nila yun kinain. Matagal na bang patay ang parents mo? Naisip ni Crizal na itanong dito habang kumakain ng dalandan. Right after I graduated from college, sabay sila, car accident. Hindi ko alam noon kung makakabangon pa ako sa heartbreak. Sobrang sakit pala kapag sabay na nawalang mga mahal mo sa buhay. Naintindihan kong pakaramdam mo. Ganyan din ang naramdaman ko nang mamatay ang father ko noon. Minsan nga inisip ko na lang na nasa labas lang siya ng bahay, na nasa office lang siya at umuwi pa rin mamayang gabi. Pero sandali lang mawawala ang sakit dahil haharap din ako sa realidad na patay na siya at hindi ko na talaga siya makakasama pa kahit kailan. Tumango-tango ito. I know the feeling. Mabuti na nga lang unti-unting naagaw ng ibang bagay ang atensyon ko. Kailangan kong asikasuhin ng rancho. Hanggang isang araw, namalayan ko na lang na hindi na ako nasasaktan. Yun nga lang, hindi na nawala ang lungkot. Wika ng binata. Nakakaunawang tinanguan ni Crizal ito sa kabahagyang nginitian ito. Medyo naging nostalgic yata ang tinakbo ng topic natin. Fast forward naman tayo sa masaya, sabi nito kapag kuwan. Sinubukan siya nito na isang liha ng dalandan. Ang tamis, aniya. Wow, parang magic, sinubo ko lang sa'yo tumamis na. Nakangising panunodyo ni Gideon. Hindi ko lang nasabi kanina na matamis, natatawang sabi niya. Nagdiriwang ang kalooban ni Crizal sa ginawa-gawa nito. Ngayon lang siya nakaranas ng subuan ng isang lalaki ng pagkain
bukod sa papa niya noon. May alam ako mas matamis pa dyan, anito. Nangingislap sa kapilyuhan ang mga mata nito. Ginala niyang tingin sa paligid. Yan lang ang bungang kahoy na hinog. Namumulaklak pa lang ang mga santol at lanzones. Ano? Ito. Simbilis ng kidlat nang nagnakaw ito ng smack sa mga labi niya. Tumawa siya. Parang hindi ko yata nalasahan, pilyang sabi niya. Tumawa ito ng malutong kapag puwan ay binuka nitong mga kamay. Come here. Pumalob si Crizal sa mga bisig nito nang simulan itong paulanan ng halik ang mukha niya ay parang idinuduyan na naman siya sa mga ulap. Final ang pagkatamis-tamis at malalim na halik na ginawad nito sa mga labi niya. This is addictive. Para pang lango na usal niya pang matapos ang halik. I agree. Anito tinalikan ulit siya sa mga labi. I think this is going too fast for our own good. Aniya maya-maya. Nararamdaman niya ang passion na pilit kumakawala sa mga katawan nila, lalo na sa huling halik nito. Sobrang bilis kasi ng isang mama dyan. Ngumitit at hinapit ulit siya. Mabagal pa nga ako ng lagay na yon. Pose? May mas mabilis pa doon. Gusto mong malaman? Pilyong tanong nito na may bahid ng paghahamon. Sakay na tayo sa kabayo, dumidilim na oh. Pumalakak ulit ito. Dinikit itong bibig sa tenga niya pagkatapos. Killjoy. Nang makabalik sila sa kwadra sa Rancho Adalfa, gusto pa ni Gideon na ihatid siya sa kabilang bahay. Pinigilan na lang ni Crizal ito. Gideon, seryoso ko na sabihin ko kanina na sobrang bilis ng mga nangyayari sa atin. Mas maganda siguro kung maghihinay-hinay muna tayo. This is all new to me. I mean, I've had this kind of feeling before but nahinto si Crizal sa pagsasalita nang idikit itong hintuturo nito sa mga labi niya. Naintindihan ko. Honestly, nabibilisan din ako sa mga nangyayari sa atin. Pero gusto ko to, masaya ako sa'yo. At kung may iba pang patutunguhan to, I want this to blossom into something more lasting and more concrete. Parang hinaplos sa puso ni Crizal ang sensiridad sa mga mata nito. Thank you, naintindihan mo ko. Ani at niyakap ito ng mahigpit. Paliko na si Crizal sa gate ni Tita Roberto nang magulantang siya ng busina ng sasakyan. Paglingon niya ay nakita niya nakasungaw sa bintana ng isang SUV ang ulo ng isang pamilyar na lalaki. Nalaki ang mga mata niya at pasugod na nilapitan to. Dwayne! Ngiting-ngiting tawag niya rito. Mabilis na bumaba ito ng sasakyan at sinugod siya ng yakap. Grabe Crizal, I can't believe I'd find you here. Hay naku, kahit nga ako, aniya bago kumalas dito. Pero ikaw, hindi ako nagtataka makita ka dito. You're always everywhere. May nagtip lang sa akin isang magandang spot dito sa Alfonso. Mga wild horses ang subject sa flower garden. Nakunan ko na kanina pero kung magiging magandang kalalabasan, baka bumalik pa ulit ako dito. Kamusta ka na? Namimiss ka na namin sa motor racing. Para nagsawa na kasi ako sa sport na yon. Pero aalagaan mo pa rin ang motor ko ha? Oo naman. So bakit nga nandito ka sa Alfonso? Nagsasab ako dun sa kaibigan kong vet. May sakit kasi siya ngayon. Ganun ba? Akala ko tinatakasan mo na naman si Narad at Yuel. Natawa si Crizal. Nagising ng mga yon na hindi akong babae para sa kanila. O paano Crizal, mauna na ako. Sana pasyalan mo naman kami sa Clark kapag nagka-time ka. Kibit balikat lang tinugon niya dito. Hindi niya alam kung makakapunta pa siya doon. Nawala na talagang hilig niya doon mula nang madisgrasyang isang kasamahan nila. Bye Dwayne, ingat! Tapos ng trabaho ni Crizal sa Rancho Adalfa para sa araw na yon, hinanap niya sina Kuya Susing at Gideon para magpaalam at sabihin na rin sa mga itong tungkol sa threat na sakit sa hayop na kumakalat ngayon sa rehiyon. Ngunit hindi niya makita mga ito. Wala rin ng ibang mga tauhan doon. Nang magtanong siya sa isa sa mga kawaksing babae sa bahay ni Gideon, sinabi nito na umalis daw ang amo nito. Baka raw nagiinuman ng katiwalat ang mga tauhan sa isa sa mga silungan doon. Kapag daw bagong sweldo mga tauhan ng rancho, ay nagkakasayahan ang mga ito. Iniwan na lang niya sa kawaksi ang kopya ng report at preventive measures na nakalap niya mula sa punong veterinaryo ng distritong yon. Binilinan niya ito at inabot yon kay Gideon kapag dumating ito. Nang mapadaan siya sa isang mga outhouse doon, ay nakita nga niya nag-umpukan sa isang mesa mga tauhan ng rancho. Nagiinuman ng mga to. Tinawag siya na katiwala. Doktora, dumaan na po muna kayo dito. Dumaan nga siya sa mga ito. Ipinag-urong kagad siya ng silya ng isa. Nagutos naman si Kuya Susing na ikuha siya ng malinis na pinggan, baso at kobyertos. Tinanggihan niyang alok ng alak na mga ito. Umiinom siya paminsan-minsan ay hanggang isang shot lang siya at wine lang ang kayang tanggapin ng pang-amoy niya. Hindi niya gustong amoy at lasa ng beer.
Tinanggap niya isang bote ng soft drinks at isang plato ng kalderetang baka na pulutan ng mga ito. Nagsisimula pa lang siyang sabihin kay Kuya Susing ang tungkol sa bagong report mula sa punong veterinaryo nang makita niyang palapit doon si Gideon. Napuna kagad niya madilim na anyo nito, nakatutok sa kanyang matalim na tingin nito. Hindi nito pinansin ang pagbati-talok ng mga tao doon na makisalo ito na makalapit ito sa kanila. "Can I speak to you for a minute?" Sabi ni Gideon sa kanya. "Sure," aniya kahit parang gusto niya matakot sa galit na makikita niya sa mga mata nito. Binalingan niya mga tao doon at nagpaalam na siya sa mga to. Nang makatayo siya at makalapit dito, hinawakan kagad itong braso niya. Napangibit siya sa higpit ng pagkakahawak nito doon. "Ano klaseng babae ka?" Banat agad ni Gideon sa kanya na makalayo sila sa umpukan. Nagtagi sa mga bagang nito. "Kadalagat ka babae mong tao, nakikipag-inuman ka sa mga lalaking trabahador?" May hina pero may diing sabi nito. Nainis si Crizelle sa gusto nitong ipahiwatig. "Hindi ako nakikipag-inuman. Binigyan lang nila ako ng pulutan. Kalalapit ko lang sa kanila. Hindi ko pa nga nasasabi kay Kuya Susing yung dapat kong sabihin nung lumapit ka. Besides, kahit makiumpok ako sa kanila, wala akong nakikitang masama doon." "Ha? Wala ka pa rin makikitang masama kapag naging laman ka ng chismis ng mga taga rito? Pinalampas ko na nga pakipagyakapan mo sa boyfriend mo sa gitna ng daan ng isang araw dahil baka sobrang nasabik ka sa kanya. Tapos makikita ko na naman ngayon?" Kumunot ang noo ni Crizelle sa sinabi nito. Anong boyfriend niyang pinagsasabi nito? Malinaw na sa akin ngayon na wala kang sense of propriety. Naturingan ka pa namang doktora, dugtong pa ni Gideon. Muntik na niyang masampal ito sa sinasabi nito. Masakit sa kanya ang maling paratang nito, pero kahit piko na siya sa mga banat nitong wala sa katuwiran, nagpigil pa rin siya. "Kung magsalita ka parang nakikipaglandian ako sa mga lalaki dito. Wala akong nilalabag sa propriety na sinasabi mo. Masyado lang makitid ang isip mo. Wala kang karapatang pagsabihan ako. Hindi ako ignorante sa kung anong tama't maling gawin ng isang katulad ko." Aniya, piniksi ni Crizelle ang braso niyang hawak nito kaya nabitawan siya nito. Pinindot ni Crizelle ng mariin ang end call button ng cellphone niya. Kapag uwa na in-off niya ang cellphone niya, katatawag lang niya sa mama niya. Ginigit ulit nitong umuwi na siya. Kung hindi raw siya makakauwi, sabihin daw niya rito ang eksaktong address ng bahay na tinutuluyan niya. May solusyon na raw ang problema niya. Nang tanongin niya ito sa naiinis na tono kung si Ivan ang solusyong sinasabi nito tumaas ang boses nito. Kapakanan lang daw niyang iniisip nito kaya gusto nitong maikasal siya kay Ivan. Hindi na raw niya kailangang magtago kung gagawin niya ang paraang naisip nito. Ayaw na niyang makipagtalo pa dito kaya pinatayan na lang niya ito ng cellphone. Namimiss na niya to. Miss na rin niya ang kakulitan ng pamangkin niya. Pero kung pag-uwi niya babalik ulit siya sa nakakasakal na sitwasyon, ay pagtitiisan na lang niya pangungulila sa pamilya niya. "Malalim yatang iniisip mo, Crizelle," sabi sa kanya ni Tita Roma nang lapitan siya nito sa terrace. "May problema ka ba?" Nginitian niya to. "Lahat naman po ng tao hindi nawawala ng problema." "Salamat sa pag-aalala, tita, pero okay lang po ako. Kaya kong i-handle to." "O sige, hindi na kita uusisain, pero niintindihan ko mahirap talagang dalhin ng problema sa love life. Apektadong disposisyon ng isang tao. Kung ano man ang pinagkagalitan niyo ni Lolong, sana marisolba niyo kagad." Natawa si Crizelle. Yun kagad ang naisip nitong problema niya. Si Tita Roma talaga? Aniya. Tumawa rin to. "Okay lang namang ikaila mo pero alam kong tama ako. Dati-rati, halos hindi kayo naghihiwalay pero nitong mga huling araw, nag-iiwasan ulit kayo." Hindi na ni Crizelle tinama ito sa maling akala nito dahil totoo din naman ang obserbasyon nito. Bukod sa mama niya, totoong nakakagulo rin sa isip niya ang pagkakagalit nila ni Gideon. "Tita Roma, talaga po bang conservative pa rin ang pananaw ng karamihan sa mga tao dito sa Alfonso? Yun palang pinagkagalitan niyang dalawa? Yung pagiging konserbatibo niya?" Nagkibit balikat lang siya. "Naiintindihan kita, Crizelle. Ganyan din kasi kami ng mister ko nung hindi pa kami kasal. Hindi ako talagang taga rito sa Alfonso. Sa Maynila ako lumaki at nag-aral. Magkaiba kami ng pananaw ni Roberto sa maraming bagay. Kaya lagi rin kami nag-aaway noon. Pero nang lumaon, natutuhan namin na pag-usapan ng maayos ang differences at problemang dumarating sa amin kahit anuman yon. At yun nga, natuto kami mag-adjust sa isa't isa. Minsan nagtatalo pa rin kami, pero alam namin na sa bandang huli mag-uusap din kami at pakikinggan ng side ng bawat isa sa amin. Saka importante rin yung pareho kayo nagbibigay kahit mas tama ka at siyang mali or vice versa.
Bastang alam ko po may karapatan akong gawin ang gusto ko kung wala naman ako matatapakang karapatan ng iba, aniya rito. Naroon na ako, pero kapag nagmahal ka, ikakatuwa mong isakripisyong karapatang yan, mapaligaya mo lang ang taong mahal mo. Crizel, wag mo sanang sasama ang loob mo kay Lolong kung konserbatibo pa rin ang mga pananaw niya hanggang ngayon. Ganon kasi siya minulat ng mga magulang niya. Nakalakhan niya yun. Yun ang kalakaran sa lugar na to. Nakapagmuni-muni si Crizel dahil sa mga sinabi niya ni Tita Roma. Pero masama pa rin ang loob niya kay Gideon. At dito na po nagtatapos ang ika-4 na kabanata ng ating kwento at sana ay muli niyo po ako samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.